So mga tol, matapos nga po ang impresibong panalo ni former WBC Featherweight World Champion Mark Magsayo kahapon na ginanap sa Long Beach, California, USA kontra kay Isaac Abilar ng Mexico, kung saan 2 beses nga pong pinabagsak ni Magsayo ang kalaban sa round 3 at pinatulog niya ito sa pangalawang bagsak. Hindi na nga po nakabangon ng kontra at isinakay na nga ito ng stretcher. Nag-alala nga po si Magsayo kay Abilar dahil dinaretso itong sinugod sa hospital. Agad nga pong nagpost si Magsayo sa kanyang FB at nanalangin na sana daw okay lang si Abilar. Kahit na natalo daw niya ito sa huli, parehas daw silang boxers. At sa labas daw ng ring, parang kapatid na daw ang turing niya dito. Lumalaban daw sila para sa pamilya at para sa country. Kaya sana maging okay daw si Abilar. Nakakatakot kasi mga tol ang pagkabagsak ni Abilar. Parang naulit po noong patulugin ni Magsayo itong si Julio Ceja. Sa interview naman po kay Magsayo at coach niyang si Marvin Somodio sa channel ng Play It Right TV na pinapangunahan ni Dayan Castillejo, paliwanag ni Magsayo mga tol, mas nadagdagan pa daw ang lakas niya sa timbang na 130 pounds. Hindi na daw kasi siya pigang-piga katulad noong nasa 126 pounds pa siya. Pagdating sa laban, naging maganda ang game plan nila. Sinabi kasi ng coach ni Magsayo ni si Marvin Somodio, tingnan muna daw ang kalaban niya, gamitin muna ang skills. Kapag nasaktan daw niya ito, saka daw niya tapusin. Sumabat naman si Magsayo, nasaktan daw kasi niya itong si Abilar, kaya tuloy-tuloy niya nang sinuntok. Sinabi naman ni Coach Marvin Somodio, medyo bumawi pa nga daw yung kalaban. Mabuti na lang, magaling daw si Magsayo. Naalala daw nito yung tinuro niya na mag-adjust muna, kaya binoxing muna ni Magsayo ang kalaban. Darating naman daw ang knockout, kaya yun daw ang ginawa ni Magsayo. Natanong nga po si Magsayo, maganda daw yung pagbabalik niya dahil knockout ang kalaban. Paano daw niya na-motivate ang sarili niya na magbabalik siya? Galing daw siya sa 2 magkasunod na talo. Sagot ni Magsayo mga tol, isa daw sa nagpapamotivate sa kanya, yung mga taong negative daw ang sinasabi sa kanya. Kaya pinatunayan daw niya na meron siyang ibubuga sa next journey niya sa 130 pounds. May mga boxing fans naman ang nagsasabi mga tol na may tulog daw itong si Emmanuel Navarrete kay Magsayo kapag nagkaharap daw sila. Sa mga hindi nga po nakakaalam mga tol, si Navarrete po ngayon ang kasalukuyang WBO Super Featherweight World Champion. Kaya sinabi ni Coach Somodio mga tol, kaya daw nagbalik sila sa ibabaw ng ring para manalo ng impresibo at mapansin daw sa 130 pounds. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga po maging ganap na WBC Super Lightweight World Champion at 2 Division World Champion si Devin Haney, nang dominahin niya si Regis Prograis sa buong round at pinabagsak pa sa round 3. Makikita sa mukha ni Regis Prograis mga tol na talagang bugbog sarado ito, habang si Devin Haney napakakinis ng muka, parang hindi man lang nagalusan si Haney at parang konting suntok lang ang natanggap niya mula kay Regis Prograis. So tama nga tayo mga tol na walang ganong pinatamang suntok itong si Regis Prograis dahil binasag nga po ni Regis Prograis ang record ni Rigondo, Casimero at Edwin De Los Santos dahil mas kukonti pa pala ang naipatamang suntok ni Regis Prograis. Ayon kasi sa CompuBox mga tol, 36 lang ang naipatamang suntok nito sa tinapon niyang 363. So kasali na po ngayon si Regis Prograis sa pinakakonting na ipatamang suntok sa kasaysayan ng boxing at siya po ang nangunguna sa pinakakonting tumamang suntok sa loob ng 12 rounds. 36 ang naipatama niyang suntok habang 40 naman kay Edwin De Los Santos, 44 naman kay Guillermo Rigondo, habang 47 naman kay Casimero. Bukod dyan, nagulat nga din si Regis Prograis dahil malakas daw palang sumuntok itong si Devin Haney na buong akala niya mahina lang. Napabagsak pa daw siya sa round 3 sa lakas ni Haney.